Wala na nga yata. Wala nang bintana. Sira na. Ito yung pabahay ni Commander na pinagplanuhang palagyan ng taas. Ito sana yung pinakauna-unang bahay na mapapagawa ng taas. Hello guys, kamusta kayong lahat? At muli, Marcos TV. Ngayong araw po ay araw ng Lunes at kinakailangan nating umuwi ng Bicol dahil nga bukas yung libing ng pinsan ko. So kinakailangan namin pumunta doon para sa kanyang huling lamay. Kaya ngayon, samahan niyo yung buong pamilya namin sa magiging biyahe natin. Okay, andito na si Cairo. Say hi, guys. Nagwa-vlog si Cairo, babe. Sige. Say hi, guys. 0969-438-5043. So guys, yun yung number ko. Sa lahat ng mag-sponsor, bahala na kayo guys. Yun, ready na yung team. Andyan, nagkasya naman kami dito lahat sa loob ng pick up kasi hindi kami pwedeng magpasakay dun sa likod kasi alam ko maulan sa Bicol ngayon, maaabala lang kami. So ang oras natin, saktong alas 12 pala oh. Saktong 12 yung magiging biyahe natin. So sana 5 PM nandoon na tayo. Sana makuha natin ng 5 hours kung wala masyadong pahinga. Ewan ko sa mga to kung magpapahinga. May papahinga pa ba kayo? Ha? Walang dahilan. Walang dahilan para magpahinga. Tara na, let's go! Let's go, Cairo! Wait lang, babe. Di pa kita na-loadan. Bahala ka. Oo nga pala. Mamaya pala tayo mag-let's go guys. Di pa pala ako na-loadan. Di ko nagsilbing daan, pinto sa hatirang pangmadala, dito yun na sinimulan. Napadpad kung saan-saan, umakyat bundok pababa, kahit daan ay malala. Sigaw ng tao inyong nadinig, lahat sila'y gustong bumitaw sa buhay na tila malabo ng luminaw. Sa kanilang pagkakahiga, sila'y ibangon sa bani. Walang bahang hindi tatawirin, kahit bagyo. Update tayo guys, ngayon nandito na kami sa Gumaca, Quezon at kakain lang muna kami. Sa ngayon guys ay may dala talaga kaming kanin kasi may nakapagsaing sila kanina ng medyo marami. So sayang naman may iiwan namin. Dinala namin ngayon yung rice cooker. So ngayon ay ang kailangan lang natin ay ulam at konting kanin. So ito guys yung sinasabi ko, may baong kaming kanin o tira yan dun sa maliit na rice cooker to sa malaki. Oh, ganyan para di masayangan ng pagkain, di ba? Oh, ito may ulam ko dito ng isda. Ano to? Hadlang sa kalsada'y inyong babagtasin, kayong lahat hindi na ba upang tao ay mahalin. Ganyan dapat para di masayangan, ano? Dapat babaunin mo kung ano. Kape tayo, kape. Bulalo guys. Oy, nalagyan pa ng hamog yung camera. Dahil sa usok ng ano. Bulalo, yan lang kasi paborito nito eh. Batang to. Ano gusto mo, Marco? Sabaw? Ah, diba? Sabaw lang gusto niyan eh. Yan oh, kape oh. Ma'am, thank you. Magkano to, ma'am? Yung tip ko. Tip? Ito, kalamansi sa'yo na oh. Oh, kapalit ng kape. JM, may straw yan ha. Straw yan. Gusto rin, higupin mo. Nadala ako dyan dati ni Commander, higop ako ng higop. Walang wala lumalabas na kape. Yung pala, wala ka naman palang butas. Panghalo lang pala. Sabi niya, higupin mo. Ako naman, todo higop. Pero may ganun pa dyan ko. May ganito kasi na may butas eh. Ngunit iyon sa paglalakbay, mga batang naliligaw, gabay ay inyong binigay. Mga lola at lolong mahina na
magdesisyon. Guys, update tayo. 6:46 PM. At nandito kami ngayon sa pinakang shortcut papunta na to sa mismong bayan namin sa Kapalonga. At mga around 40 minutes ay nandoon na kami. At nasa amin kasi yung tribute ng pinsan ko kasi ako nga yung gumawa nun. So inaantay nila kami kasi 9 daw ay ang tribute ng anong tawag doon? St. Peter na naghandle sa burol ng pinsan ko. So abot naman kami sa mga 7:30, nandoon na tayo. Kaya ayan, tara. Sobrang dilim lang dito talaga sa dinadaanan namin. Medyo talagang creepy dito lalo kapag nakamotor ka. Wala dito mga street light, wala talaga. Daddy, di naman creepy. May ilaw kalada yung ano mo. Binubulgar ka ni dito. Dito yung mas creepy. Ayos lang kayo? Ayos lang? Ayos lang. Ayos lang? Ikaw Marcos, kamusta? Ayos lang. Ayos lang? Po. Opo. Ayos lang po? May watch lang ako ganda. Wow, sino nagbigay niyan? Si Kuya Mark Patingin. nabili. Ganda naman yan. Grabing laki lang. Yung inaayaw-ayawan nila ibinigay kay Marcos eh, yung relo. Sobrang laki para si Benten. Yun, biyahe na muna tayo. Focus muna tayo dito sa pagdadrive kasi medyo maraming sigsag dito at palusong at paahon. So guys, update 12 PM at nandito na kami ngayon sa hotel dito sa Kapalonga pagkatapos ng libing. So tara, akit muna tayo dito para makatulog kami pare-parehas. Okay guys, lipat tayo ng hotel kasi dito bagong pintura lang sila ng building, so hindi okay para sa bata, kaya lipat tayo. May hotel pa naman dun sa kabila. Nakapag naman kami, inquire naman kami, nandun na si Commander at kami na lang yung susunod. Grabe, wala kaming tulog guys. Katulog lang kami nila Marcos, ni Commander, ni Cairo, kaming apat dito sa loob ng sasakyan kasi sobrang dami ding bisita nila tita, mga relatives din sa side ni Tito sa galing ng Pili yata yun, di ko sure, pero kasi sobrang daming tao. Malaki naman yung bahay sa nila, may 5 rooms kaso sobrang dami rin talaga. Sa sasakyan na lang kami natulog kanina nila Commander, kaya ngayon hindi muna kami uwing Candelaria, tutulog muna para may lakas tayo. Okay, tara Marcos, tingnan si Marcos, wala pang short. Wala pang tsinelas. Itong batang ito. Dito na tayo. Grabe. Kailangan talaga ng katawan ng pahinga. Dito. Daddy, ang ganda ito. Pagod din kasi kami sa biyahe from Candelaria then Puyat. Kaya talagang pero okay lang. Kasi naman para sa pinsan ko. Dito Marcos, dito. Tara, let's go. Tayo. Dito kayo. Yun dalawa kayo ni Kuya MJ dito ha, tapos si Kuya JM dun sa kabila, okay? Okay, dito? Opo. Sa inyo pala po namin. Ito na sa inyo dito. Sige. Yan. Yan. Kaya niyo pa bang bumili pagkain? Hindi po. Sige. Sige po. Tara dito muna tayo. Marcos, dyan ka muna ha. Dito tayo sa kabila. Dito naman yung room namin ni Commander. Single bed lang siya. Yan. Ano tayo dito ng gamit? Laptop, tubig, charger, bag. Lisanin ng bayang sinimulan, nagsimulang maglakbay, libutin ng buong Luzon. Napadpad sa isang bayan kung tawagin ay Quezon. Walang bahang hindi tatawirin, kahit bagyo isasagupain.
Lahat ng di nyo naransan sa Bicol dito'y inyong nagawa. Ngunit gabay ng may kapal sa inyo ito'y ibinaba. Tila dasal nyo'y dininig na ang tatlo'y So guys, update tayo ulit. Ngayon po ay 12 na ng hapon, 12:25 na ng hapon. At ngayon ay araw ng, anong araw ngayon, Commander? Miyerkules. Alright, so ngayon ay Miyerkules. Ngayon, pakabalik na kami ng Candelaria. Pero, bago tayo bumalik, dadaan tayo dun sa pabahay ni Commander o ng team doon sa dadaanan namin. I-check natin kung kumustahin natin kasi kapos yung oras namin ngayon para libutin yung mga naging pabahay dito. Kaya, babalik naman kami dito by Friday. So, maglalaan kami ng araw para mapuntahan talaga sila. Kasi this time, alam nyo naman, medyo puyat kami dahil sa naging lamay nung pinsan ko. Pero pagbalik namin dito, sure namin na lahat sila maiikutan namin. Di ba, Wonder? Para ma-check din yung mga kalagayan ng mga beneficiary dito. Oh, para naman syempre hindi naman ganun-ganun lang na parang pinabayaan na natin sila. Guys, so ngayon dito tayo sa barangay, ano na nga ang barangay ulit ito? Mactang. Hindi tayo sa barangay Mactang at bisitahin lang natin yung pabahay ng team dito. Ito lang yung mabibisita natin sa ngayon, pero yung iba pagbalik na lang natin ng Saturday tsaka natin bisitahin kasi talagang kapos yung oras ngayon eh. Kailangan natin bumalik kasi may mga project pa tayo doon sa Batangas sa kailangan ayusin. Tara, Wonder. Pabahay mo ito eh. Ngayon ka lang, JM, dito nakarating ano? Bisitahin natin. Madulas dito, dandahan kayo. May nakatira na guys. Yata ditong iba. Laluma na yung bahay o nasira na. Parang sira-sira na yung bahay guys. Ito yung isa sa solid din na naging pabahay dito ni Commander kasi ito ay sementado din lahat. Nitesi, kamusta po? Ibig sabihin may nakatira po dito ngayon? Ito nga po ko. Kaya bagong mga anak din. Kaya tinamang tsura ang ginagawa. Sabi ko, pa-spray ko na lang. Tapos yung ano, yung sa likod, di nasira ng bagyo. Ay sabi ni Marivic, huwag na daw yariin at mauwi daw siya dito. Siya na daw ang upapayari. Nasira ng bagyo? Oo, ito oh. Yan oh. Nung bumagyo. Ay, oo, wasak-wasak ano? Hindi pa rin namin matulungan itong bata ito. Ang dami ko pa rin na-aksikaso. Wasak. Sabi ko kay Josie, pag nag-spray at nag-ilo, papa-spray ko na lang ito ng hanggang panda mo. Opo. Bali, gaano na po ba katagal dito wala sila Nanay Marivic? Tagal na. Kuha na nga. Ano ba umalis yun dito? Siguro mga 6 na buwan na. 6 na buwan na? Grabe guys, so sira-sira oh. Sabi nga sira-sira ito. Ay sabi nga. Pati po ba dito sa harap? Sira din? Naman, ito. Yan lang. Hindi, dating ano na ito eh. Dating May sira na yan. Dating may sira to kasi nabitak yan. May nung nag-aaway yung dalawang mag-ina eh. Tapos Nasira yung nila to eh. bagyo, doon kami sa school, pinalipat ko rin yan sila, ano na yan, saka dito baga, may natulog dito, sabi ko magagabot dito. Sabi ko, ano na lang kami baga, yung baga yung online na pang it. Okay. Dito oh. hindi pati nailagay yung binili ko nun, tawag doon, hamba. Itong ito pinatirhan, ito'y Sira-sira na. Lalong masisira to kung walang tao. May binili akong panghamba dito eh. pinaarkilan na nina ito sa amin ng 700. Pinaarkilan ng 700. Isang buwan. Pero siguro 2 buwan na kami nakakabayad. Paano waga? Nanganak naman ito o nagkaroon pa ako ng problema dun sa kapatid kong namatay sa. Ibig sabihin po, simula na umuwi dito sila Buboy, simula na umalis, hindi pa ulit umuwi. Hindi pa. Hindi pa umuwi dito. Pero sabi niya mauwi daw siya dito. Mauwi daw sila dito. Tatatrabaho yata sa Batangas yung mga yun. Wala. Ito guys, itong bahay na to, may ano pa to eh. May, Manila. anong tawag dun? Pero hiwalay sila ng libugol kaya. Anong tawag dun? Yun, nandito nakalagay oh. Sanipa. May sanipa pa to eh. Binili ni Commander dati pero hindi na nila nilagay. Ewan ko kung bakit. Tarating natin dito. Ito lang yung sabi ko sa'yo natulo. Ayun, pinadidindigan ko sa amin. Sabi niya, huwag na yung padingdingan yan. At ako'y mauwi na dyan.
Sinabi niya pong gano'n. Nakabasag agad nung gagawa na ano daw. Bakit? Baka dahil di siya nag-aaway ng mag-ina. Away nga mag-ina. Basta ka totoo eh. At lalawain ito yung baby mo. Sobrang ano na, sobrang dumi lang. Sobrang ano na, kalat na. Nasaan yung isa, ma'am? Andun po sa sakyan. Ay, hindi bumagsak si Marcos. Pero the rest, wala namang ibang bumagsak. Yun lang nasa Wala, likod na yun yun. lang talaga sa likod. Tsaka dating may crack na yun. Pero kung ano, pwede naman namin yung palagyan. Yan yun na po si Nanay Marvic kung sinabi naman niya siya Oo daw, magpapagawa. mauwi na daw siya. Sabi ko, sige, hintayin kita na lamang, pero hindi tumapunta. Saan po nanggagaling ang kuryente nyo dito? Nagtap kami dun sa... Nagtap lang po kayo. Sa aking pamangkin. Paano nyo po na ibibigay dati yung payment nyo kala nanay? Ano? Dinidikas. Ganun. Oo, Sila nag-offer na patirahan itong bahay o kayo nakiusap sa Kami kanila? nakiusap sa kanya, Okay. bago mga anak ito. Sabi ko, Marvic, baka pwedeng tirahan yung bahay mo. Sabi ko, yun naman ay pag hindi mo pinagtirahan. Lalo masira. Yun. Ay, di nag-okay naman siya. Tsaka syempre may income yun, papayag talaga yun. Dinidikas yung, yung bayad. Babae man yun. Babae. Yung ano po. Yung iyo. Lalaki po yung lahat na. Ay, poros, marot. Sa ano na kayo, sir, natira? Po, sa Candelaria na po. Sa Candelaria? Opo. Dito, ang kailangan dito guys yan. Panibagong... Kaso ito kahit pinturahan mo ito ng pinturahan, dahil yung palibot ay putik, talaga magdudumi at magdudumi. O, Commander, paayos mo daw to. Kusina. Kay Ma'am ay nga naman pala ito, paggawa. Pagawa mo yung pabahay mo. Sira-sira na. Dito sa likod, wala na rin yata ang bintana to. Wala na nga yata. Wala nang bintana. Sira na. Ito kasi yung mag-ina na pinabahay dito ni Commander. Madalas silang nag-aaway nun eh. Kaya itong bahay nadadamay nila. Yung dingding, pumunta kami dito, kagagawa lang, butas. Dahil ewan ko kung anong binato nila or something. Then yung mga sanipa, hindi na nila man lang na-efforta na ipakabit. Nandiyan na nga lang. Kaya din si Commander, marami pang plano dito eh. Ito yung pabahay ni Commander na pinagplanuhang palagyan ng taas. Ito sana yung pinakauna-unang bahay na mapapagawa ng taas. Kasi ang problema, dahil nga sa nakikita ni Commander hindi magandang ginagawa, siya mismo ang nagsabi na wag na, stop na. Di ba ito yung dapat pagagawa ng taas, ano? Second floor sa Ito dapat yung kauna-unahang papatanggal yung bubong na yan, ipapabuhos, tapos palalagyan ng second floor. Yun nga lang, nakitaan sila ng hindi magandang pag-aalaga din sa bahay at pag-uugali. Kaya si Alma na yung nagsabing wag nang ituloy. Pero sa totoo lang, naka-ready na yun. Ibabaklasin na lang itong bubong, bubuhusan. Tapos yung kusina na yan, gagawing ano na rin yan, extension na sementado na din, ganun. Hindi na siya half body. Pag uminit ang panahon, maaayos yun. Magandang lagi. Ito talaga, putik kasi ito eh. Kung ayaw mo talagang magdumi ang bahay mo dito, dapat pati ito sementado. Di ba? Pati itong gilid, panggilid niya, dapat yan sementado yan kung talagang ayaw mong magdumi. Ito, buti labas-pasok na pala ang dyan, mga hayop. Manok. Ayaw na naman ipagawa na mauwi na daw siya. Hindi sabi ko this video. isang ano lang naman yan, isang plywood. Isang hard-diplet pen. Tara na. Mabuti kung kami. At least nakita natin yung Sige. kalagayan. Mabuti kung kami kahit ayaw niya nang ipagawa. Kaya nga. Pero din kami pagka yung anak ko doon umalis na doon sa tindahan doon. Doon na sila. Nilipat na doon. Wala na ulit magiging tao dito. Malay niyo po, umuwi yung mag-ina dito. Hindi na uwi dito, wala nang plano. Sayang naman itong pabahay ni Commander. Pag lumipat na yung umuupa dito, wala na. Tingga na to, hanggang sa masira na lang yan. Sabagay, sementado naman to, itong matitira dyan. Pero lahat ng mga ano-ano dyan, masira na yan. Wala na magiging silbi itong bahay na to. Sayang. Kapanghinayang. Pero guys, labas na tayo dito sa area at umuulan. Ito yung mahirap dito sa Bicol. Sigurado sa mga oras na to sa Candelaria mainit. Pero dito, tinan nyo, parang lagi may bagyo. Ito rin yung inayaw ko dito sa sa Bicol.
hindi kami makagawa ng magagandang content kapag ganitong buwan. At saka mas matagal yung buwan dito ng tag-ulan nga kaysa sa tag-init. Kaya mahirap nga ditong gumawa ng mga tulong kapag ganitong panahon. Napaka-delikado ng kalsada. Tapos ito, marami pa dito mga putik. Mayaman dito sa ulan eh. Pero guys, alright guys, update tayo. Ngayon ay 7 PM na dito na kami ngayon sa Candelaria, Quezon. At kami ay magpe-prepare na aming kakainin. Ano yan? Diyan. Patola po. Patola, sarap yan. Bukas po ito. Ay, pang bukas pa yan? Ano yun? Anong tawag doon? Patola. Patola, alam ni Marcos. Tapos ang lulutuin nila ngayon ay talong. Upo. Ha? Upo. Patola, mali kayo. Upo yun. Ay, patola pala. Ito, ulam namin ngayon. Oh, gulay. Na, anong tawag yan? Talong. Baka magkamali pa. Talong, anong kapares niyan? Talong. Talong din. Ha? Talong din. Talong, kapares pritong talong. Oh, Hindi nga ano. yan na. Ano, ito, gulay. Ito nyo guys, so vegetarian na kami ngayon. Yan. Anong lalagay dito? Anong bangot niya? Binigay nila. Anong bangot ng sardinas? Sardinas. Wow, sarap. Ano yan? Chow. Oy, thank you pala sa pinsan ko na dumating ng galing Taiwan tsaka Israel. Nakadalawang pasalubong na kami sa kanila, oh. Binigyan kami chopstick. Ganda nito, ah. Tama-tama to sa sardinas, guys. Diba? Cairo, pagod ka sa biyahe, Cairo? Pagod yan? Oo, kawawa naman, napagod. Ikaw, Marcos, napagod ka ba? Opo. Parang hindi, hyper ka pa nga eh. Ha? Napagod ka? Tingin? Patingin? Napagod ka? Hindi. Hindi po. Good job. Yun, so sa naging experience namin, dito na pala si Rans. Hi! Si Rans. Ay, gagong gupit! Gagong gupit. Gagong gupit si Rans, ah. Sabi si Rap, di naman ay. Si Rans yung naiwan doon sa Bicol kasi siya yung naging runner nga talaga doon. Tama nga ako nang iniisip. Siya yung runner doon every night na mamimili ng mga lulutuin doon sa Lamay. Siya yung runner doon. Tapos kapag umaga pa yata, namimili rin sila ganyan. Gwapong runner. Gwapong runner. Paano yung gwapong runner? Paano? Runner yun. Yun talaga yun. Runner talaga yun. So yun. Naging experience namin doon ay yun. Nakwento ko sa inyo na natulog kami nila commander sa loob ng sasakyan. Although may hotel naman doon. Kasi ang problema nga lang, hindi matawagan, hindi sumasagot kasi alanganing oras nga naman. Then matagal sila maglinis, hindi sila, kasi ang Kapalongga ay hindi po yan yung kagaya dito na every time may mag-check-in doon, hindi talagang kapag may okasyon lang ganyan. Kaya that time, tsaka lang nila lilinisan yung room kapag may mag-check-in. So 2 oras yung maglinis, hindi na kami tatagal para antayin pa yung bago matulog. Kaya sa sasakyan na kami natulog. Pero yung kahapon, yung tinulugan namin, meron pala doon ganun, ready na ready na siya. Kumbaga malinis na, matutulog ka na lang. Then may alam na kami, susunod na uuwi kami, may alam na kami pwede naming matulugan doon, di ba? Sa totoo lang may mga ano naman tayo doon, kahit paano na pundar na lupa. Ang problema, wala namang bahay. Doon ka matulog sa loob. Magdala tayo ng tent. Tent, tas doon tayo matulog. Pag gising natin, puro manok sa loob. Di ba? Puro putik. Ayun yung madadat na natin doon. So guys, ito, balik mission na naman kami tomorrow. Una natin pupuntahan, siguro kay Ate Ninya muna tayo. At kay Kuya Mark. Then the next day, Nanay Minerva. Tapos punta tayo kay Jonas. Then susunod ay bisitahin natin si Nanay Presi. Tingnan natin kung may kapamilya na sasama sa atin para mapacheck up siya. Baka naman sakali, magbaka sakali tayong meron na. Wala, pero sa akin walang kumukontak kahit isa eh. Wala talaga. Then, hindi pala. Pag pumunta pala kami kay Jonas, hindi, alanganin pala. Punta muna siguro tayo ng Balisong para doon natin ipuntahan na natin yung inilalapit sa atin doon na hindi pa natin matuloy-tuloy kasi nga may mga unexpected na nangyari. So by this time mapupuntahan na natin yun. Okay? So maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa naging biyahe namin sa Bicol. Then nakita nyo yung nangyari doon sa pabahay ni Commander. May ibang nakatira, nangungupahan, then sira-sira na yung bahay, sobrang dumi na. Napabayaan na sa madaling salita ng may-ari. Hindi ko naman sinisisi doon yung nangungupahan kasi kumbaga nagbabayad sila doon. So gagawin nila kung anong gusto talaga nila doon gawin. 'Di ba sa bahay na 'yon kung maglagay mo sila doon mga kolorete o ano.
Kaso nga lang, dapat ang may handle nun, yung may-ari, no? Sila buboy, sila dapat yung chine-check man lang sana nila kung maayos pa ba yung bahay o ano. So wala yun, nakita niyo, nakakalungkot isipin na yung pinaghirapan ay gano'n na yung itsura niya ngayon. So marami pa tayong pupuntahan sa Friday pag-uwi namin. Puntahan natin yung pabahay ni Commander Kala. Parang puro pabahay mo dun ah. Pabahay kila Rose. 'Di ba? Tapos wala, sino pa bang pwede natin ibang puntahan dun? Yung pabahay mo sa ano? Sa Kay nanay, ano? kay nanay, limot ko yung pangalan niya eh. Then, Flora, then sino pa ba pwede natin puntahan? Tingnan din natin si Kuya ano, yung naputulan ng paa. Di ba? Baka okay na yung bahay nun, maganda na yung bahay nun. Kasi umalis kami doon, ang nag-handle na nun ay yung sponsor natin para daw hindi na tayo maabala, ganyan. At alam nga paalis na tayo, so sila na yung nag-handle, tingnan natin baka maganda na yung bahay niya. At sino pa ba? Ang pwede natin doon puntahan. So, basta tingnan na lang natin, kala Jojo Herlin, bibisita tayo by Friday. Sama natin sila Commander para lahat mabisita. Diba? So, maraming salamat sa pagsama, God bless sa lahat, and ingat po I kayo. can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there.